Isang magandang araw sa bawat isa. Panahon na ng pag-alala sa tinatawag nating Semana Santa o Mahal na Araw. At sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan ng napakaraming mga tao, dahil sa tunay at napipintong mga peligro sa pagkalat ng isang malalang karamdaman, ay hindi natin dapat kalimutan ang pag-alala at maging ang pagdiriwang ng tinatawag nating Mahal na Araw o Holy Week. Sa pamamagitan nito ay mapapaalalahanan tayo na sa Diyos ang mga dakilang trahedya sa buhay ay maaaring magdulot o magbunga ng dakilang mga biyaya o pagpapala. Kadalasan ito ay tinatawag nating mga blessings in disguise. Despite the real situation that we are in, because of this real threat that is prevalent all over the world, we need not to forget commemorating and remembering what we call as the Holy Week. In commemorating the Holy Week, we are reminded that the greatest tragedy in human history brought about the greatest benefit and blessing available to man. Ito kasi ay magpapaalala sa atin ng matatawag na pinakamalala o dakilang trahedya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Walang iba kung hindi ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ay nagdala o nagbunga ng pinakadakila o pinakamabuting biyaya o pagpapala na maaaring matamo at maranasan ng tao. The death of the greatest person who walked on earth, Jesus Christ, made it possible for man through faith to gain eternal life. Ito ay pinatututukanan at binibigyan ng kapahayagan ng isa sa mga pinakapopular, kung hindi man pinakapopular na talata na matatagpuan sa buong Biblia. Ito yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Today, I would like us to look at a very short portion of the succession of events that led to the eventual death of the Lord Jesus Christ on the cross. Actually, at the cross, He spoke the so-called 7 last words or sayings. Ito yung mga pinakahuling kapahayagan ng Panginoong Yesus nung siya ay buhay pa, nung siya ay nakapako sa krus. At sa pagsusuri ng 7 ito, hindi natin kayang talakayin ang lahat sa loob ng isang maikling mensahe na kagaya nito. Pero pumili ako ng isa na napakahalaga na mapagkukuhanan natin ng napakagandang mga katotohanan at pakinabang. All the other words or sayings among these were addressed either to the Father, one to the beloved disciple of the Lord John and his earthly mother Mary, and the others were utterances or mutterings to himself. Pero itong isang ito ang natatangi na pakikipag-ugnayan sa isa sa mga kasamahan niya na nandoon na nakapako doon sa krus. This is the only direct conversation or exchange of words between the Lord Jesus Christ and someone else at the time He was on the cross. Ito'y sa pagitan niya at isa doon sa mga nakapako na kriminal sa oras na iyon. Titingnan natin sa pamamagitan ng pagsusuri nito kung ano ang ating malalaman at matututuhan na makakatulong sa atin ngayon na makukuhanan natin ng kapakinabangan. We will look into this portion and we will see what we can know and learn that can help us benefit today. At yan ay nakatala dito sa Luke chapter 23
magmula dito sa verse 32 hanggang verse 43. Itong sinasabi sa New International Version. 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called Skull, there they crucified him, along with the criminals, one on his right and the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Ito yung unang sambit niya na nakapukol sa Ama. And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine, vinegar, and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the king of the Jews." Ipinakita dito ang pangkalahatang saloobin at ginagawa ng karamihan sa mga tao na nakapalibot dun sa dako kung saan siya nakapako. Karamihan sa kanila ay gumagawa ng kapahayagan ng pangungutya, pangiinsulto at panguuyam. Sa pagpapatuloy sa verse 39, it says, "One of the criminals who hung there hurled insults at him. 'Aren't you the Christ? Save yourself and us.' But the other criminal rebuked him. 'Don't you fear God,' he said, 'since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong.' Then he said," addressed to the Lord Jesus Christ. Ito kanyang sinabi, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." In reply, ito ang nangyari sa verse 43. Jesus answered, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Ito ay napakaikli na kapahayagan, pero ito ay siksik sa napakagandang mga bagay. Ang mga tao, kapag nahaharap sa mga napakahirap, napakabigat, kahila-hilakbot na pangyayari, ay naghahangad ng pagliligtas. People, when they are faced with their circumstances, want to be saved. This is but natural. They want to be saved from poverty. They want to be saved from diseases. They want to be saved from physical pain, from all sorts of sufferings, and of course from death itself. These things that people go through are inevitable. They are part of human life on earth. They are part of our existence. Ang mga bagay na ito, ayaw man nating pagdaanan, ay hindi mapipigilan na maaaring dumating, maaaring danasin minsan o ilang beses sa ating mga buhay. But that does not mean that just because these are inevitable, that they are entirely insurmountable. Hindi nangangahulugan na dahil yan ay natural na dumaran sa mga buhay natin, na yan ay maituturing nating di na maaaring malampasan o di maaaring mapagtagumpayan. This is the same as the situation that we are considering. At such point, the thief on the cross was suffering. He was suffering greatly. Physically. Dahil madalas ang ipinapako sa cross ay sinasaktan muna, hinahagupit, hinahayaan na magpasan ng cross. Tungo doon sa dako kung saan sila ipapako. At habang nakapako ay masakit ang mga pinagdaraanan. And he was not only suffering, but he was facing imminent death. Because crucifixion is a death penalty. It is anticipated to produce death. And Jesus Christ was suffering as well, like these thieves. But herein is the good news. Ito yung napakagandang balita. Ito yung napakabuting bagay na makikita natin dito. Sa pagsasalita ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagsagot at pagtugon doon sa sinabi sa kanya ng isa sa mga kriminal na nakapako na kasama niya. When he spoke, and he responded to this thief, what he said supersedes all other dire realities. Yung sinabi niya mismo ay sumasapaw
o tinatakpan ang epekto ng lahat ng iba pa na realidad na nandoon. Yung paghihirap na pinagdaraanan at yung napipinto na kamatayan. So in here, we will look at this short expression and see what we can learn, what we can know that will help us today. Because we are also going through this situation that is quite similar. It is a dire situation. Hindi man kaagad na nararamdaman natin ang epekto sa ating mga pisikal na pangangatawan. Maaaring hindi man makarating sa atin ang epekto nito sa pisikal nating pangangatawan. Yung ating mga kaisipan, kalooban, ay dumaranas ng mga paghihirap. A lot of people are going through emotional suffering. And a lot are going through physical sufferings at the same time. What can we learn to relieve us of these sufferings? As I've said, some of the great tragedies bring about great blessings. And as we consider this greatest tragedy that happened in human history, it brought about the greatest possible blessing. Ano ang matututuan natin dito? Sa pasimula sa pagtugon ng Panginoong Hesus doon sa pakiusap sa Kanya noong isa sa mga kriminal na kasama niya doon. Again, the man said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Yung unang bahagi nito ay napakahalaga. Nagpasimula siya sa pamamagitan ng pagsasabing, I tell you the truth. Nagpapakita na kapag ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagsalita, ang bawat sambitin niya ay katotohanan. This is the first important thing that we need to know and learn. That Jesus Christ's word is truth. Whatever He says is true. It can be relied on. Ito ay mapagkakatiwalaan. Ito ay mapapaniwalaan dahil ito'y katotohanan. Ang salita ng Panginoong Hesus ang siyang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. This is actually spoken about by some of those closest to the Lord Jesus Christ. Si Apostle John, doon sa kanyang pagsusulat sa Gospel, according to John, doon sa John chapter 1, doon sa verse 14, ito ang kanyang itinala sa kanyang pagkakasulat. John chapter 1 verse 14 says, the Word, referring to the Lord Jesus Christ, became flesh and made His dwelling among us, and we have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Ang sabi ni John, Jesus Christ is full of grace and truth. Siya ay pospos ng kagandahang loob, ng biyaya at ng katotohanan. Peter himself also spoke in one of his letters sa 1 Peter, dito sa chapter 2, verse 21 hanggang 22, ito ang kanyang isinulat patungkol sa Panginoong Hesukristo. In 1 Peter chapter 2, verse 21, it says here, through Him, referring to the Lord Jesus Christ, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Okay. Chapter 2, verse 22. Okay. 21 and 22, it says, to this you are called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in His steps. Verse 22 says, He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. Siya ay hindi gumawa ng kahit anumang pagkakasala, at walang matagpuan na kahit anong panlilinlang sa kanyang kapahayagan. And the Lord Jesus Christ Himself told His disciples prior to this, when He was preparing them for His imminent departure, doon sa John chapter 14, verse 6,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito ang unang kailangan nating mabigyan ng pansin dito. Jesus Christ's word is truth. Kaya inumpisahan niya ang kanyang pagtugon doon sa pakiusap noong kasama niya doon, I tell you the truth. Hindi lang ito ang bahagi na ginamit ng Panginoong Hesus sa mga pananalitang ito. Sa maraming pagkakataon kung saan kailangan niyang bigyang diin ang ilang mga importanteng bagay, pinasimulan niya ang kapahayagan niya sa pamamagitan ng pananalitang ito. I tell you the truth. What other thing can we know and learn about this? Ang sabi dito, yung pagtugon ng Panginoong Hesus ay nakaukol doon sa magnanakaw na nasa isang tabi niya. Ang sabi niya, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Anong paglalarawan doon? Ang paglalarawan doon ay isang kriminal at isang mandarambong o magnanakaw. Anong ipinapakita dito? Sa kabila ng mga nagdaan ng taong ito, siguro ang kalakiang bahagi ng kanyang buhay ay ginugol niya sa paggawa ng mga kasamaan na maaring nagdulot ng mga kapaitan sa kanyang kapwa-tao, maging maaring pananakit. Pero sa kabila noon, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ang ipinapakita dito ay ang katotohanan na walang hindi kayang abutin ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan ng pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. No one is beyond God's reach and His power to be saved through the Lord Jesus Christ. God is no respecter of persons when it comes to salvation. The thief did nothing good that was recorded here, but he received salvation and its assurance. Bakit? Because by faith, he realized and recognized who the Lord Jesus Christ is. And he admitted his own sins and his own wrongdoings and guilt. He acknowledged and believed the Lord Jesus Christ for who He is, and he believed in His promises. Sa tao, ang kapangyarihan upang magligtas ay imposible. Ngunit sa Diyos, walang imposible. God saved all kinds of sinners. He saved the worst kinds of sinners. Hindi lang itong magnanakaw na ito. Nakatala sa Biblia ang mga taong kinatagpo niya at pinagkalooban ng kaligtasan nung sila ay dumulo at nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. For example, Zacchaeus, isang kinamumuhian na taga-kolekta ng buwis na tinutubuan ng kanyang mga kababayan at naglilingkod sa mga dayuhan upang siya'y magkamal ng kayamanan. Pero nang siya ay dumulog na nagsisi at humingi ng kaligtasan, siya ay pinagkalooban ng kaligtasan. Si Mary Magdalene na itinuturing na babaeng masama ang pamumuhay, siya ay iniligtas ng Panginoon. God did not only save the worst kind of sinners, He also saved the better kind of sinners. Kagaya ni Nicodemo, yung sinabihan mismo ng Panginoong Hesus ng kapahayagan ng kaligtasan doon sa John chapter 3 verse 16. Siya ay tinuturing ng mabuting tao, itinuturing na ginagalang, pero nangailangan pa rin ng kaligtasan at siya ay kinatagpo ng Panginoon. Ito ay nagpapakita ng pangkalahatang pangangailangan ng tao. This shows the universal need of man, the need for salvation. And only Jesus can meet this need. Kagaya nung sinabi niya doon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang manunulat ng sulat sa mga Hebreyo, Hebrews chapter 4 verse 12 says, there is no other name under heaven by which man
can be saved, but by the name of the Lord Jesus Christ. So, hindi lang ito ang itinuturo ng kapahayagan nito ng Panginoong Yesus. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Una, ipinapaalam sa atin at tinitiyak na ang lahat ng kapahayagan ng Panginoong Yesus ay katotohanan. Maaari nating panghawakan, maaari nating paniwalaan. Ipinapakita na ang Diyos ay hindi kumikiling. Walang hindi maaaring abutin ng kanyang kapangyarihan at kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Anong ipinapakita pagkaragdagan nito? Ang sabi dito, sa pamamagitan ng pagtukoy dito sa kriminal na ito, I tell you the truth, today you will be with me in paradise, that repentance and acceptance of the Lord Jesus Christ means salvation. Dahil ito'y nagpapakita na nakita ng Panginoong Hesus ang pagbabago ng kalooban ng taong ito. Dahil naitala din ang pangyayaring ito sa ibang bahagi ng kasulatan, pero yung detalye ay merong konting pagkakaiba. Ang ibig sabihin, merong detalyeng nailagay doon sa isang pagtatala na wala dito. And from there, we will see what happened. Dito, kapag tinignan natin sa Matthew chapter 27, naitala din ang kaganapang ito. Doon sa verse 41 hanggang verse 44 na aking babasahin dito. In the same way, the chief priests and the teachers of the law and the elders mocked him. He saved others, they said, but he can't save himself. He's the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now, if he wants him. For he said, I am the Son of God. Ito yung importanteng nais kong bigyan ng pansin na hindi nakatala doon sa kabila. Verse 44, in the same way, the robbers who were crucified with him also heaped insults on him. Ito yung sinasabi sa una, yung dalawa na tinawag na kriminal o magnanakaw na kasama ng Panginoong Hesus na napako sa krus ay parehong nagpapahayag ng pang-iinsulto, ng pangungutya at pang-uuyam sa kanya. Kasama pa ng ibang mga taong nandoon sa kanyang paligid. Pero biglang nagkaroon ng pagbabago. Malamang ang naging hudyat nito ay yung unang sinabi ng Panginoong Hesus sa pagsambit niya sa kanyang pakikipag-usap sa Ama. Remember when we read this portion of the scriptures, the first saying of the Lord Jesus Christ is in Luke chapter 23, verse 34, when Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Maaari sa pamamagitan nito ay dahan-dahang napagwari noong isa sa mga kriminal ang kanyang tunay na kalagayan. He had a change of mind. And in his change of mind, he came to the Lord Jesus Christ, saying, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ito'y nagpapakita ng katotohanan na ang pagsisisi at ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ay nangangahulugan ng pananampalataya na nagbubunga ng kaligtasan. This is what is called faith. They were dying. They were both dying. And they will eventually die. Itong dalawang kasama ng Panginoong Hesus. One on each of his side. And the Lord Jesus Christ was dying as well. But now, the other one is fully convinced that the Lord Jesus Christ will live again and He will reign afterwards. Doon sa kanyang mismong pagsasabi ay nagpapakita ng malinaw na pagpapahiwatig na siya ngayon ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang mamamatay, ngunit siya'y muling mabubuhay at pagkatapos
siya ay maghahari. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at bilang isang Panginoon. That is why you always hear people say that faith is believing that Jesus Christ is Lord and Savior and accepting Him as one's personal Lord and Savior. Hindi lang ito ang ating matututuhan sa kapahayagang ito ng Panginoong Hesus. Pero makikita natin sa kanyang pagsasabi, "Today, you will be with me in paradise," giving emphasis to the word today. That God does not delay in saving people. Sa paggamit mismo ng kapahayagan na sa araw na ito, mismong araw na ito, makakasama mo ako sa paraiso, ay ipinapakita na ang Panginoong Diyos ay hindi nagpapaliban sa pagkakalob ng kaligtasan sa kanino man na tunay at totoo na humihiling ng kaligtasan sa Kanya. He does not keep anyone waiting. Actually, He can keep us waiting because He has all eternity. He has always existed and He will always exist. He is from everlasting to everlasting. And yet, when anyone comes to Him and seek His grace and His mercy, right away, He provides His saving grace and mercy. We people are the ones who usually keep the Lord waiting. Lalo na kapag maayos at maganda ang takbo ng ating mga buhay at parang walang mga nararamdaman nating mga peligro o nakaamba na mga posibleng mangyari na masama sa atin. But whenever such arrives in our life and we come to the Lord with sincerity and truthfulness by faith, we can expect Him to answer us today. God gives salvation immediately to those genuinely asking for it. Kaya ng Diyos na gawin yun. Remember that God created everything instantaneously. He spoke the word. And whatever He spoke came to being. Ganon din naman. May kapangyarihan siya na sa anumang oras, He can provide salvation. He has that power. He can save anyone, anytime and anywhere. Sino man, dahil wala siyang kinikilingan, kapag dumulog sa Kanya na humihingi ng habag at biyaya nang dahil sa kanilang pananampalataya, ay makakatanggap ng kaligtasan. Anumang oras, yung oras na iyon, at saan mang dako. They saved people anytime they ask. Si Nicodemo dumating at lumapit sa Panginoong Hesus ng gabi. Marami siyang iniligtas na sa pangyayari, sa kalagitnaan ng araw. Yung babae na tinawag na Samaritana na nandoon sa balon na umiigip, kinatagpo ng Panginoong Hesus ng tanghaling tapat. Sa oras din yon, sa kanyang pananampalataya, siya'y nakatanggap ng kaligtasan. Marami ang mga tao na nakasumpong ng kaligtasan, araw man o gabi. Maraming mga tao na nakasumpong ng kaligtasan, saan man sila naroroon. Because God can save anyone, anytime, and anywhere. In the desert, near the well, si Apostol Pablo, nung siya'y naglalakbay, sa dako papunta doon sa Damasco, siya'y nakatagpo ng kaligtasan. Ang mga ilan ay nakatagpo ng kaligtasan habang sa mga tahanan, habang sa bilangguan. Itong magnanakaw na ito at kriminal, nakasupong ng kaligtasan habang siya ay nakapako doon sa krus. If we hear God's voice and listen, today is the day of salvation. Ito ang sinabi sa ibang bahagi ng kasulatan. If anyone needs salvation,
Let us not keep God waiting. He will not keep us waiting. Ano ba ang itinuturo sa atin ng kapahayagan ito ng Panginoong Hesus? Ang sabi niya sa kanyang kausap, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ang sabi niya, with me. Ipinapakita na kapag ang tao ay tumanggap ng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon, meron siyang katiyakan ng presensya mismo ng Panginoon. Kapag meron tayong gustong bigyan ng katiyakan ng pakikipagkaisa, lalo na kapag dumaraan sila ng mga kapigatian o mahirap na sitwasyon sa buhay, we often say, my thoughts and my prayers are with you. And often, we are sincere. Totoo yung ating sinasabi. Gusto natin na maramdaman nila at malaman nila yung kaisipan natin, yung panalangin natin, ay kasama nila. That is the best we can do many times. But the Lord Jesus Christ said, today you will be with me in paradise. It's just like saying, today I will be with you in paradise. Ang ibig sabihin, kapag tumanggap ng kaligtasan ang isang tao, ang presensya mismo ng Panginoon ay kanya nang makakasama. The real presence of the Lord. At hindi na mawawalay sa kanya ang presensya nito ng Panginoon. This is a real presence, not an imaginary one. For the thief, because of the anticipation of death, hindi magtatagal at siya ay mamamatay ng dahil sa kanyang pagkapako sa krus, binibigyan siya ng katiyakan na sa kanyang dako na pupuntahan ay kasama ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi lang yon. Habang sila ay nandoon, ang mismong presensya ng Panginoon ay mananatiling kasama niya. Kahit sino, hindi man makarating kaagad doon sa dulo o hangganan ng buhay dito sa mundo, kapag nanalig sa Panginoong Jesucristo, kapag kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at tumanggap ng kanyang kaligtasan, ay makatitiyak ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. This is one of the great promises of the Lord Jesus Christ. Before He departed from this world, after His resurrection, ang isa sa pinakahuling sinabi niya sa kanyang mga alagad ay ang mga pananalita na nakatala doon sa Matthew chapter 20, verse 20. Ang sabi niya dito, sa kanyang pagpapahayag sa kanila, sa Matthew chapter 20, verse 20, and surely, I am with you always to the very end of the age. Tiyak, sabi niya, makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng kapanahunan, hanggang sa katapusan ng mundo. At ito ay pinatunayan ng nagsulat doon sa Hebrews, doon sa chapter 13 verse 5, when he quoted the Lord saying, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ito ay matututunan natin dito sa kapahayagan ng Panginoong Hesus. At dito sa huling bahagi ay kanyang binanggit mismo ang isang espesipikong dako kung saan hahantong o makararating ang pakikipagkaisa sa Panginoong Jesucristo. I tell you the truth, he said. Nagpapakita na ang bawat sinasambit niya ay katotohanan. Today, you will be with me in paradise. Ipinapakita dito that once a person is saved, he is assured of an eternal dwelling place, an eternal abode where he will experience all of the wonderful promises of the Lord Jesus Christ. Dito ay pinapakita na kapag ang tao ay ginawaran ng kaligtasan ng Diyos, siya ay makakatiyak ng kanyang ultimong patutunguhan at kahihinatnan. Isang dako ng titirhan ng pangwalang hanggan na puspos ng kaligayahan. This is a real place, a place of bliss,
a place of glory, a place of unimaginable happiness, a place where there will be no more sufferings, no more pain, no more of the things that we would like to avoid or be spared of in this world. Ito ang matututuhan natin dito. Sa napakaiksing kapahayagan ng Panginoong Hesus, ito ay puno o siksik sa mga napakagandang mga bagay. Which just shows that in this particular occasion, na nagtuloy doon sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, maging sa kamatayan ng kanyang mga kasamahan, ay nagdulot o nagbunga ng isang dakilang biyaya at pagpapala. As I've said, the greatest relief in times of the greatest relief in times of the greatest trouble are possible. The greatest tragedy in the history of humanity produced or brought about the greatest blessing or benefit to humanity. Ano ang mga natutuhan natin dito? That when the Lord Jesus Christ speaks, His word is truth. That no one is beyond God's reach and power to be saved through the Lord Jesus Christ. We have learned that repentance and acceptance of Jesus Christ means salvation. That putting our faith and confidence in Him as Lord and Savior brings about salvation. We have learned that God does not delay in saving people. He does not keep anyone waiting. When we come before Him with sincerity and truthfulness, seeking mercy and grace, He provides salvation. We have learned that once one is saved, he is assured of the very presence of the Lord. Dito mismo, sa mundong ito, habang nananatili ang buhay at nagpapatuloy hanggang sa dulo o hangganan nito, ay may katiyakan na kasama ang presensya ng Panginoong Hesukristo. At pagtawid doon sa kabila, sa walang hanggan, makakatiyak na makakasama sa kasukdulan ang presensya ng Panginoon ng pangwalang hanggan. Ito ay nagtuturo din at nagbibigay katiyakan na ang taong tumanggap ng kaligtasan galing sa Panginoon ay makakaasa ng isang pangwalang hanggang tirahan na makakasama ang Panginoon kung saan mararanasan ang lahat at ang sukdulang kaligayahan at kasiyahan at kalwalhatian. Malaya sa anuman sa mga kapigatian at sa mga bagay na hindi ninanasa na maranasan habang nandirito sa mundong ito. Therefore, this teaches us that in Jesus Christ, we can live in peace. That in Him, we can live in joy and we have victory. That in Him, we can live in hope. Na sa Kanya lang talaga ang ating pag-asa. Na sa anumang hirap at bigati ay merong maaasahang pag-asa. During the most difficult times, this is what we need the most. Sa harapan ng pinakamahirap at pinakamahigpit na pangangailangan, itong ating pinaka-importante na unang kailangan. All else will be secondary. We need the Lord Jesus Christ. We need to put our faith in Him. Ngayon, kapag ito naman ay ating ginawa, when our most important need is met by putting our faith in the Lord Jesus Christ, the same, all else will be secondary. Mananatili ng lahat ng iba pang bagay ay magiging pangalawa na lamang. We need to nurture our faith in the Lord Jesus Christ. Our situation may be tragic, but in Christ,
we are blessed. If we have Him, we have the most important thing. After all, ang Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi minsan, anong mapapala ng tao, mapasa kanya man ang buong mundo, mapahamak naman ng kaluluwa nito. What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his soul? But in Him, we have what is most important. We have the most important benefits of all. We may go through difficult times. We may suffer, we may feel pain, we may be threatened, but we can still have peace, joy, hope, and ultimately, victory. Ultimately, we have the assurance of everlasting life, inimmeasurable happiness with Him. At itong napakahalaga. Nawa, ito'y makapagbigay ng lakas ng loob sa atin upang sa ganun malaman natin na sa pagpapatuloy ng mga pinagdaraanan natin ay hindi ibig sabihin na ang mga ito ay hindi malalampasan o hindi mapagtatagumpayan. At sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan ito na nakatala sa kasulatan ay matututuan natin that great tragedies can bring about great blessings. And the greatest blessing of all is when you have Jesus Christ. At ito'y palagi kong sinasabi na isang katotohanan na naway mapagwari ng lahat. Sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundong ito, ngayon, yung nabuhay na at mabubuhay pa, wala nang pinakamapalad pa, kundi yung mga kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung naglagak ng pananampalataya. Dahil ito ang dakilang pangako ng Diyos. Remember John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Tayo ay magpasalamat sa Diyos. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, merong Diyos na dakila, na merong mabuti at magandang nasa akin para sa kanyang mga nilalang. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Una, dahil sa mga nagdaang mga panahon, hindi man namin napapansin. Dahil tila baga ang karamihan dito ay parang napakapangkaraniwan. Kami ginawaran mo ng napakaraming mga kabutihan. We will not even be here if not for your goodness and your grace, O God. You have sustained us to this point. You have provided for our needs on a day-to-day basis. You have seen us through in many of the difficulties of life. Ang karamihan sa mga pinagdaraanan namin ay parang pangkaraniwan, kaya parang ordinaryo lang. Pero kung hindi sa iyong biyaya at abang, hindi kami makakaabot at makakarating sa puntong ito ng aming mga buhay. At salamat, O Diyos, hindi ka nagbabago, nananatili kang mabuti, nananatili kang tapat at makapangyarihan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga kapahayagan, sa iyong mga dakilang pangako. Salamat sa natutuhan namin at naunawaan sa araw na ito, na sa kalagitnaan ng anumang mahigpit na pangangailangan ng mga pinakamalala at dakilang trahedya ay maaaring magbunga o makakuha ng dakilang kapakinabangan. Ito'y pinakita sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo dun sa krus, na nagbigay daan upang makaabot sa sangkatauhan ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Nawa sa maraming mga tao, kung hindi pa sila nakagawa ng kapasyahan, ay mapagtanto at mapagwari nila na ang pinakamahalaga sa buhay na ito ang ika'y makilala at makatanggap ng kaligtasan. At sa amin na kumilala na sa iyo,
ay manatili sa pagtitiwala at sa pag-asa na ang lahat ng iyong mga ipinangako ay iyong tutuparin, O Diyos. Salamat po aming Panginoon. Kami po ay gabayan mo. Kami po ay pagpalain mo. May you give us and provide us with your grace and your mercy today, tomorrow, and the days to come until we get there to eternity and spend the whole eternity with you, O Lord. Salamat po aming Panginoon. Sa lahat ng ito, ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming dinadakila at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po at pagpalain kayo ng Diyos.